Cotabato, bago dumating ang mga Kastila, ay isa ng masiglang sentro ng sibilisasyon, kalakalan at pananampalataya sa Mindanao. Narito ang mga mahalagang aspeto ng Cotabato sa panahong iyon. Sultanato ng Maguindanao. Noong 1515, itinatag ni Sharif Muhammad Kabungsuan, isang Arab Malay na misyonero mula sa Johor, ang Sultanato ng Maguindanao sa bukana ng Ilog Mindanao. Ito ang naging sentro ng kapangyarihang politikal at relihiyon sa rehiyon. Pagdating ng Islam, si Sharif Kabungsuan ang kinikilalang nagdala ng Islam sa Cotabato. Dahil dito, ang sistema ng pamamahala ay naging Datoism at ang mga namumuno ay tinatawag na mga sultan at dato. Mga katutubong pangkat. Bago ang pagpasok ng Islam, ang lugar ay pinanahanan ng mga iba't ibang pangkat etniko tulad ng mga Magindanawan, ito yung mga tao sa Kapatagang Binabaha, mga Manubo, Bagubo, Bilaan, Tibuli, at Teruray. Ang mga hindi yumakap sa Islam ay nanatili sa mga kabundukan. Sentro ng kalakalan. Ang Cotabato ay isang mahalagang daungan para sa mga dayuhang mga ngalakal. Ang kanilang mga ruta ng kalakalan ay umaabot hanggang sa Arabia at Imperyong Ottoman. Sila ay kilala rin sa sining ng metalworking, partikular na ang paggawa ng mga crest or espadang may pakurbang talim, at gongs. Cotawato. Ang pangalang Cotabato ay nagmula sa Kutawato or stone fortress na tumutukoy sa matatag na kuta sa Tantawan Hill na nagsilbing dipinsa ng mga lokal na pinuno laban sa mga kalaban o laban sa banta. Sa panahong ito, ang Cotabato ay hindi lamang isang simpleng komunidad, kundi isang makapangyarihang estado na may sariling sistema ng batas, diplomasiya at mayamang kultura na hindi pa naaabot ng impluensyang kanluranin.